Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mula sa itaas, pinagmamasdan ng Garcia clan ang tatlo sardin na halos kalahating oras nang lumipas pero hindi pa rin umaalis ang mga ito sa kanilang pwesto. Naroroon sila sa pahingahan, nakaupo at nag-uusap habang ang batang babae na si Amanda ay patuloy na nililibang sa ganda ng tanawin sardin. Magkakabalikan kaya sila? Tanong ni Ivan habang abala sa pagsusuklay ng kanyang buhok na bagong tabas. Sira. Bakit? Naging sila ba ni boss? Ani Arvin. Hindi ko akalaing darating ang araw na magtatago tayo mula sa bisita. Ganun ba tayo kapangit? Para di pakita kay Miss Sophia at sa anak nila? Hindi ganun. Monster nga raw tayo, sabi nung bata. Ani Adriel na nakapanghalumbaba sa railings habang pinagmamasdan ang tatlo sardin. Nakikita ko na ang future ni Amanda. Mas lalong malala ito sa inaasahan ko. Dahil kung pagsasamahin natin ang ugali ni boss at ugali ni Miss Sophia ay sabog na tayo. Malakas ang bagyong to panigurado. Judgmental mo, Adriel. Mukha namang mabait yung bata. Natural lang yung malikot at maharot sa edad na yan, ani Ivan, dahil sa dami ng pamangkin niya. Madalas siya nagbabantay at nag-aalaga sa mga ito kapag wala ang mga magulang ng mga ito. Namiss ko tuloy ang mga inaalagaan ko sa amin. Ilang buwan na pala na hindi ako nakakauwi. Eddie, magbantay ka na lang. Ani Arvin, alagaan mo rin ang magiging anak ko. Ikaw na ang kukuhanin kong babysitter sa hinaharap. Huwag ka na mag-asawa. Wala namang papatol sa'yo. Igaya mo ako sa'yo. Pag-angal ni Ivan. Ikaw, sa dami ng babae mo, malamang marami rin ang magiging anak mo. Bahala ka. Malaking problema yan panigurado. Hindi mo giyahin si Adriel. Loyal yan sa kanyang asawa. Ako na naman ang nakita nyo, ani Adriel, at napuno ng ingay ang pwesto nila dahil sa batuhan nila ng linya. Wala nagpatalo at kung mag-asaran, ani may mga bata na nagkakatuwaan. Natigil lang sila nang marinig ang pagtikim ng isang tao mula sa kanilang likuran. Si Arto na sumesenya sa kanila na tumingin sa ibaba at nang gawin nila iyon, doon sila natinag sa kaumayos ng tayo. Inalis ni Rafael ang tingin sa itaas matapos magtino ang mga tao niya. Rinig na rinig niya kasi ang mga ingin nito. Kaya binigyan niya ng tingin na makakapagpatahimik sa kanila. Papa, sino po sila? Tanong ni Amanda habang nakatingin sa ikatlong palapag ng asyenda kung saan nakatambay ang mga tao ni Rafael. Ang ingay po nila. Baka marinig sila ng monster. Kainin sila. Kawawa po sila, Papa. Mga tito mo sila. Tugon ni Rafael sabay tingin kay Sophia. Walang monster dito sa asyenda. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Walang magbabawal sa'yo. Talaga po? Muling nagningning ang mata nito. Kung ganoon, pwede ko po sila makalaro? Anak, busy sila. Oo naman, putol ni Rafael sa balak sabihin ni Sophia. Pwede mo silang makalaro kahit kailan mo gusto. Bumagsak ang balikat ni Sophia at di na magawang umangal pa.
dahil dali-daling nagtatakbo si Amanda papasok sa asyenda. Seriously? Binalingan niya ang tingin kay Rafael. Talaga bang hahayan mong anak mo mapalapit sa mga tao mo? Rafael, hindi ba parang masyado kang maluwag? Alam ko ang ginagawa ko, Sophia. Hindi mo kailangang mag-alala. Saka siya nito tinalikuran para sundan ang anak sa loob. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinawala ni Sophia bago sumunod sa mag-ama. Pakiramdam niya, wala nang halaga ang mga opinyon niya dahil kahit anong sabihin niya, si Rafael pa rin ang masusunod dito. Ilang detalye pa lang ang kanyang nasasabi tungkol sa anak nila. Pero sa pinakikitang kilos ni Rafael, parang lahat ay alam na nito. Nang sila'y muling makapasok sa loob, ginawa nga ni Amanda ang gusto niya. Dumiretso ito sa mga tao ni Rafael. Nabakas ang pagtataka sa mukha nang lapitan sila ng bata. Pero nakasabay na lang sila sa agos dahil sinalubong sila nito ng may malaking ngiti sa mukha niya. Hello po, mga uncle, bati ni Amanda na walang tigil sa pagkaway sa apat na nasa harap niya. Sabi po ni Papa, pwede po kayong makalaro kahit kailan ko gusto. Nagkatinginan ang apat at nag-aalangang tumango. Ah, oo naman, pwedeng pwede. Si Ivan ang sumagot sa kabahagyang naupo para magkapantay sila ni Amanda. Ano ba ang gusto mong laro? Barbie? Dress up? Luto-lutuan? Ano ba ang favorite mo, Iha? Barilan po. Yun po ang gusto ko. Lahat ay natigilan sa naging sagot ng bata. Maski Sophia ay umawang ang bibig sa narinig sa anak niya. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o ano. Dahil kung makita man niya si Amanda na maglaro, madalas luto-lutuan ang pinagkakabala nito kasama si Manang Linda. Barilan? Naku, panlalaki yun. Wag yun, ani Adriel. Iba na lang ang laruin natin. Pero yun po kasi ang gusto ko. Ang galing kaya napapanood ko sa TV. Ani Amanda sabay tingin sa kanyang ina at sa kanyang ama. Bawal po ba yung laruin dito sa palasyo? Magagalit po ba kayo? Hindi sumagot si Sophia. Binaling niya lang ang tingin kay Rafael na nag-aalangan din sa isasagot niya. Pwede naman. Anito at nang marinig iyon ni Sophia, napasapo na lang siya sa kanyang mukha dahil sa pagkadismaya. Yay! Pumalakpak si Amanda saka binalik ang tingin sa apat sa harap niya. Kayo po yung bad guys dito. Tapos ako po ang magliligtas sa mga tao na humihingi ng tulong. Okay, sige. Walang problema. Ani Adriel. Nagugulan siya sa nangyayari dahil kung magsalita ang batang kasama nila ay tila may idea ito kung anong klase silang mga tao o posible rin naman na nagkataon lang ito. Okay, so ano ba ang gagawin namin? Bago pa man matuloy ni Arvin ang itatanong niya, bigla na siya nakaramdam ng kirot sa masilang bahagi ng katawan. Pagbaba niya ng tingin, nakita niya si Amanda na sinuntok pala siya. Napasingap ang lahat, ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, isang hiyaw na naman ang kanilang narinig. At iyon ay galing kay Ivan na napaluhod habang nakahawak rin sa parte na sinuntok ng bata. Teka, time out muna. Sinubukang takpan ni Adriel ang parte na pinag-iinitan ng bata pero nakalusot pa rin ito sa kaniya. Kinagat nito ang kamay na nakaharang dito. Dahilan kaya muli na naman na may kumuwalang palahaw. Amanda, tama na yan. Sinubukang pigilan ni Sophia ang kanyang anak. Pero dito nakinig sa kaniya. Dumiretso ito kay Arthur at nakahanda na itong atakihin ang parteng iyon. Nang mabilis itong nakailag sa kaniya, sabay hawak sa tuktok ng ulo ni Amanda para pahintuin ito. Okay na, talo na kami. Anito at dinaan sa ngiti ang pakiusap. Good job, magaling ang ginawa mo. Uncle, hindi pa po ako tapos. At doon kinuha ni Amanda ang pagkakataon para atakihin si Arthur. Nagtatalon sa tuwa si Amanda. Sabay tingin sa kanyang ina na nagturo pa
kung paano madaling matatalo ang mga masasamang tao. Ngunit hindi sa ganitong sitwasyon at pagkakataon. "Mama, natalo ko na po ang mga bad guys," ani Amanda na hindi magkamayo sa tuwa. "Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa at ikamangha ang mga tinuro mo sa bata," ani Rafael dahil sa lahat na nasaksihan niyang laban, ito na yata ang malala. Nakaupo si Rafael sa kanyang mesa at abala sa pag-ayos ng mga trabaho na kailangan niyang tapusin ngayon. "Boss, ibang klase ang anak nyo," ani Arthur. "Kakaiba ang pamamaraan niya para bumati sa amin." "Hindi ko rin yun inaasahan," tugon nito habang pinipirmahan ang papel na kailangan ng kanyang lagda. Isinara niya ang huling folder na ito at isinama sa mga tapos na niyang pirmahan. Inangat niya ang tingin kay Arthur. "Kumusta yung tatlo?" "Naroon po sila sa basement, boss. Mukhang hindi pa kayo makipaglaro ulit sa anak ninyo." Napailing siya at hindi mapigil ang sarili na matawa. Dahil ngayon lang niya kinakitaan ng takot ang mga tao niya. Tumikhim siya na makita nagtatakang mukha ni Arthur. "Siya nga pala, ikaw na ang bahala na kumausap kay Adi. Dahil siguradong hindi yun titigil sa panggugulo hanggat di nakukuha ang gusto nito. Wala na akong oras para sa kaniya." "Anong gusto niyong gawin ko, boss?" "Bahala ka na. Kung ano sa tingin mo ang magandang solusyon, iyon ang gawin mo. Huwag mo na akong konsultahin sa gagawin mong desisyon," ani Rafael dahil kung tutuusin, wala na rin siya nakikita ng dahilan para pakinabangan pa si Adi at ang kasino nito. Sa ginawa kasing pagsasalita ng isang tauhan nito, nabulilyaso ang kanilang plano. May kalaban ang nakapasok sa establishmento at pinatay ang negosyanteng sinadya nila roon na sana ay makakatulong sa kanila para makuha ang sagot na matagal nilang hinahanap. Hanggang ngayon, wala silang ideya kung sino ang patuloy na sumisira ng kanilang misyon. Dahil magaling talaga ito kung magtago at kumilos. Lahat ng galaw nila ay tila alam ng kalaban. Lumabas si Rafael ng kanyang opisina para puntahan ang anak at habang naglalakad sa pasilyo ay nasa lubong niya si Sophia. "Nasaan na siya?" tanong niya na makita mag-isa lang ito. "Napagod, nakatulog." Lumingon ito sa isang silid na pinanggagalingan niya. Naroroon siya sa guest room ninyo. Mahimbing ang tulog kaya malamang hapon na ang gising niya. "Bakit sa guest room mo dinala?" takang tanong ni Rafael dahil sa pag-aakala niya ay may binilin siya sa kasambahay kung saang kwarto sila dadalhin oras na gustong mamahinga ng bata. "Bakit? May iba pa ba?" tanong pabalik ni Sophia. "Tsaka okay lang yun. Hindi naman maarte si Amanda pagdating sa tutulugan niya. Minsan nga, mas gusto niya pang sa banig na nahihiga." "Seryoso ka?" tanong ni Rafael saka nagkatuloy sa paglalakad sa pasilyo upang bumaba ng hagdan. "Seryoso ako. Wala naman sa sariling sumunod sa kaniya si Sophia. Hindi rin nakakatulog agad si Amanda kapag walang kulambo sa paa niya." Natigilan si Rafael sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang sinabi ni Sophia. May kung ano sa loob niya ang nagalak. Dahil noong bata siya, nakagawin na rin niya na bago matulog ay dapat may kulambo siyang kinikiskis sa paa dahil iyon ang paraan para madali siyang dalawin ng antok. "Anong iningiti-ngiti mo dyan?" tanong ni Sophia. "Weird ba? Yung habits niya?" "Huwag kang mag-alala. Di rin yun magtatagal sa bata." "Hindi. Okay lang. Walang problema sa habits niya," ani Rafael saka sumandal sa pasamano ng hagdanan. "Pero mayroon akong concern. Anong pumasok sa isip mo at tinuruan mo ang bata na gawin yung ginawa niya kanina?" "Okay. Alam kong tatanungin mo ako sa bagay na yan. Kaya hayaan mo muna ako mag-explain. Huwag ka munang sasabat." Tumikhim siya saka pinag-cross ang mga braso. "Unang-una sa lahat, hindi ko rin gusto yung nangyari kanina. Nabigla rin ako sa mga ginawa ni Amanda. Maski nga yung larong baril-barilan, hindi ko inaasahan. Nagulat na lang ako
nang iyon ang lumabas sa bibig niya. Saka yung abot sa ginawa niya sa mga tao mo, ay tinuro ko talaga yun sa kaniya para sa self-defense. Self-defense? For what? Malamang sa mga masamang tao, ani Sophia. Minsan kasi, piling ko lagi may nakasunod sa amin ni Amanda kahit saan kami magpunta. Kaya in case na may mangyaring hindi maganda, at least alam niya kung saan ang target. Napapikit si Rafael ng mariin. Sa tingin ko, bodyguard nyo yung tinutukoy mo. Bodyguard? Gulat na tanong ni Amanda. Kailan pa kami nagkaroon ng bodyguard? Simula nung takasan mo ako. Umawang ang bibig ni Sophia dahil hindi siya makapaniwala na mayroon pa pala isang tagabantay bukod kay Manang Linda na kasama niya sa bahay. Anyway, ipinakuha ko na yung mga gamit ninyo sa subdivision para dalhin dito. At lalong umawang ang bibig niya nang marinig ang sinabi ng kaharap niya. Ipapaayos ko na rin yung isang kwarto para sa inyong dalawa. Teka lang. Sinasabi mo ba na dito kami titirang dalawa? Si Amanda lang sana. Pero dahil nakiusap ka, kasama ka na. Kaswal nitong sagot, saka ay pinagpatuloy ang pagbaba sa hagdanan. 4 na taon na siyang nasayo. Hindi ba't panahon naman para ako naman ang makasama ng bata? Oo, tama ka nga. Iyon nga ang napagkasunduan natin. Pero hindi mo naman siguro gusto na sa Korte Suprema pa natin pagtalunan ito? Lumingon si Rafael sa kaniya saka huminto. Ang usapan ay usapan. Kung hindi mo gusto dito na tumira, malaya kang makakaalis. Kasama yung mga hiniling mo sa akin noon. Iyong pera, bahay at lupa ay nakahanda na. Dati pa. Kaya kung gusto mo na siyang kuhanin ngayon, pwede ko na siyang iabot sa iyo ngayon mismo. Natahimik si Sophia. May kurot siyang naramdaman dahil sa sinabi ni Rafael. Pero wala siyang magagawa dahil iyon naman talaga ang inaasam niya noong una. Fine. Aniya, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Dito kami titira sa asyenda. Pero sana, hanggat maaari, hindi kami madamay sa gulo ng mundo ninyo. Hindi ko yan maipapangako dahil sobrang dumi ng sistema dito, Sophia. Magpapakatotoo na tayo. Kung ganoon, paano mamumuhay ng normal si Amanda? Kung sa bawat araw ay may posibilidad na nasa panganib ang buhay niya. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Hindi ko yun hahayaan. Kaswal nitong sagot pero hindi nagpanatag ang loob ni Sophia. Kung noon sariling kaligtasan lang niya ang naalala, ngayon dalawa na sila kaya lalo siya nag-aalala. Wow! Mukhang may namiss yata ako. Kapwa sila napalingon sa dulo ng hagdan nang marinig ang boses ng isang babae. Itim na itim ang suot nito mula sapatos, pantalon, leather jacket, paanloob na t-shirt at ang sunglasses na nasa ulo nito. Hindi ako aware na pwede na pala magdala ng chicks dito. Sana nagdala rin ako. Paano ka nakapasok? Tanong ni Rafael sa babae. Naanimoy kabuti dahil sa bigla-bigla ang pagsulpot nito sa asyenda. Ay malamang sa pinto. Pamimuloso po nito saka binaling ang tingin kay Sophia. Ikaw, anong pangalan mo? Anong relasyon mo sa tao na to? Danica? Shut up, Rafael Garcia. Hindi ikaw ang kausap. Anito saka naglakad palapit kay Sophia habang tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Hindi na masama. Pwede nang pagtiyagaan. Excuse me? Ani Sophia dahil nagpintig ang tenga niya sa kanyang narinig. Bakit? Dadaan ka? Natatawang tanong ni Danica. Nakapasok ka na dito kaya di ka na pwedeng lumabas. Dapat alam mo na yun bago ka pumasok sa mundo ng mga halimaw. Napatingin si Sophia kay Rafael bago ibalik ang tingin sa babaeng kaharap niya. Sino ka ba? Takang tanong niya. Oh, hindi ka pala aware kung sino ang kausap mo.
Inilahad nito ang kanang kamay niya saka itong ngumiti. I'm Danica Garcia, legal na asawa ng lalaki sa tabi mo. Nice to meet you, Sophia. Paano harapin nila ang pagdating ni Danica at ano ang magiging papel nito sa buhay nila? Tuloy na kayo maging maayos ang samahan nilang mag-ama at magkaroon ng masayang pamilya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia at Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!